beloved Boss Mike Cervera. Babalik tayo sa ating programa ngayong hapon, The Big B. Kasama pa rin si Sangkay Janjan at syempre si Takero Miyamoto. At meron na i-chismis sa inyo si Takero ngayon. Ano? dito muna tayo, bago tayo mag-chismis muna, i-good job muna natin si PBBM dito. Yun, kasi no? Dito, nakuha natin to sa Facebook page niya mismo, na madami nang natulungan ng zero balance billing. Nako! Sa ospital ito, no? At mas lalo na nang madadagdagan tong zero balance billing na to, dahil yung pera sa flood control, nailipat dito. Nako, ayaw ng mga DDS yan. Tsaka bukod dyan, na naman nila yan. bukod dun sa billing, pati sa DSWD, naglipat din ng pondo from natipid natin sa flood control, papunta rin dito sa 4Ps. Magkano yung natipid? 36 billion yung nakalagay dito. Grabe, no? Kung yan, nahayaan na naman yan. Kung napunta lang to kay Cheese. Napunta na naman yan sa mga kongresista at saka mga senador. At saka kila Saldi ko daw, ano? Laking tulong yan, no? Nandi umano, mapupunta sa mga yan. Doon natin makikita talaga na marami talaga tayong dapat pang matitipid, no? Kasi magkano yung budget ng DPWH dati? Almost trillion dati. Magkano na lang ngayon ata? 600 billion na lang ata. Parang ganun. Binawasan ng malaki. Binawasan. Kasi nga, kung ganyan lang din naman ang nangyayari, ninanakaw ng mga kawani ng DPWH, kasabwat itong mga politiko at ilang mga kawani pa ng ibang gobyerno tulad ng COA. Di ba? Grabe, di ba? Pati COA talagang kasama sa sindikato. Appointing ni Digong yun. Si yung pangalan nun? Talagang appointing talaga ni Digong. Appointing ni Digong yun, yung nadadawit ngayon yung asawa. Appointing ni Digong yun. Nako. Kalmuta ka ng pedido nung... Kahit sa ang departamento may talaga kumbaga yung sistema ng korupsyon andun na. Kagaya ng ewan ko, pwede magbanggit dito isang department sa Pilipinas na saklaw ng gobyerno. Bago ka pumasa, kailangan mong magbigay. Naku, ano halimbawa na lang, bago ka maging sasabihin ko na bago ka pala. Bago ka daw maging magkaroon ng item para maging teacher, kailangan mo magbigay. Naku, parang kailangan may suhol. Naalala ko si dating ES Kahit yung kahit dati. Naku, sekretary at puntiryahin na natin. Manawagan na tayo. Kasi, sekretary ng DepEd. Yung inyong mga tauhan, kumikickback daw. Bago matanggap yung mga teacher, kailangan natin ng teacher. Bakit ganun naman? Kailangan meron pang lagay-lagay. Yun yung problema kumbaga talaga yung sistema ng korupsyon andyan na talagang kahit saan mayroon para-paraan, pambihira bago ka parang parang sa bidding, di ba? Para ka pumasa, para ka matanggap, magbigay ka. Advance ganun ka. Din sa kanila bago ka daw maging maging teacher, bago ka magkaroon ng item, bigyan mo muna yung Baka depende sa lugar siguro. Hindi ko alam, basta kasi yun yung yung kapatid ko kasing bunso namin, bago nakapag-US yun, public school teacher yun So, okay naman. Okay naman, wala namang... Yung pagpasok niya sa public school, medyo okay naman. Baka sa lugar, sa iba't ibang mga lugar. Baka sa district siguro yan. May iba talaga na ganun, rampant, no? Kaya nga, kaya nga itong nangyayari ngayon, kumbaga yung Pilipinas, talagang na-impluensyahan ng sistema, yung kung bakit lumala ang korupsyon. Pero yun yung nakaraan lamang, na yung mga umaakyat ng bundok. Umaakyat sa bundok mga grupo. Abay, makita nila doon, mayroong isang project, nasa bundok, nakalagay pa. Dito daw napupunta yung tax ninyo. DPWH. Tapos may nakalagay doon, hindi ko alam, QM Builders or di ko alam, nakalimutan ko lang. Nakalagay doon kung sino ang contractor. Pero bundok yun, boss. Walang mga tao, ang doon, kalsada daw. Tapos completed na December 7, 2024. Pero walang kalsada. Tapos nasa bundok yun. Minulto na naman. Pambihira, sabi ng mga riders. Pambihira, kita nyo. May nakita ba kayong kalsada? Marami talagang ghost project sa Pilipinas, no?
na ngayon lamang po natin So yan, mas, nalalaman. ano yan, mas okay yung nangyari ngayon kasi itong natipid natin, napunta dito sa mga proyekto ng gobyerno tulad ng ospital tsaka sa DSWD kaysa mapunta sa mga kabit ng mga Uy. nila. Oy, anong ano? Ano yan? Mga chika babe na lang. Mga chika babe. Mga chika babe. Hindi kasi, Ayan. hindi kasi kung merong nepo babies, Ah. 'di ba? May bago na naman daw ngayon, nepo mistress naman daw. Parang ano, yung Ito isang... ito nabalita to sa bilyonaryo eh. So Ah. hindi to chismis. Ah. Nabalita na minsan. Alam niyo yung bilyonaryo na yan, minsan nabibilib na ako eh. Ang galing talaga mang halungkat eh. So anong pangalan nun? Ano? Policarpio? Hindi, basta Angelica. Angelica ba yun? Oo. Angelica. Angelica. Wag na yung apelyido. Oo, basta magandang babae. Oo. Lakambini. Ng Bulacan. Ng Bulacan. Ay, nako po. Oo. At hindi pa sumasagot to itong nadadawit nga dito sa ano na to, sa chismis na to. Hindi pa nagsasalita. Tungkol doon sa issue na yun. Oo, hindi pa nagsasalita yung nai-issue. Baka natatakot kasi syempre, ano yan eh. Kasi ano to eh, pamilyado rin yung Open secret na raw yan eh. Sabi open secret daw to sa Bulacan na, pero sabi, ano daw, syempre pamilyado si senator. Tapos syempre may anak. So pwedeng kasong adultery kasi. Naku, tsaka di Kung ba totoo, pastor kung yan? totoo. Di ba pastor? Oo. Anak ng pastor siguro. Di Alam ko mo, kaya minsan nagdadalawang isip na ako kung magpapastor ako eh. Kasi ganyan nang nakikita ko eh. At saka yung malupit kasi dito, itong babae na to, mahilig to mag-post din sa Facebook ng mga gamit. So nakapag-post siya ng mga Louis Vuitton, ng mga Chanel. Tapos nung naungkat yung pangalan niya, nagbura ng mga post. Nagbura na ng post. Pinaribate na Pinaribate siguro. na. Hindi kasi style yan ng mga ng mga, kung may mga, ayan, di ba marami tayong mga na nakikita sa social media ng mga babae na kung ano-anong mga pinopost nila. Minsan nasa ibang bansa, walang kasama. Pagka tinignan mo yung kanilang account, walang kasamang iba. At yung di ba? Ganyan yun eh. At yung malupit dito, may mga picture din na magkasama sila. Yung pinaka-maintriga kasi dito, nagpa-selfie si babae. Merong salamin sa harapan. Nakita yung mukha niya. Shadow. Yung shadow. Bumalandra. Bumalandra yung mukha. So, mas lalo na intriga na naman yung mga tao. Ano to Si pastor to Yan yung mga gustong-gustong pag-usapan ng mga Pilipino eh. Yung mga hindi mo akalain na makukuhanan ng camera. Grabe no. Sabi nga daw yung babae daw talagang merong sarili ng bagong graduate may sarili na daw negosyo na spa, skin clinic at may bagong bagarang sasakyan at magagarang mga bag at syempre mga travel dito, travel doon. Nako. Di ba? Ganun yung mga Sana all. Ganun yung mga makikita mo ng mga model diyan, mga magaganda, mga makikinis. Tapos pag nag-post walang kasama. Pero tayo insan, no? Syempre tayo exposed tayo sa ganyang mga usapan. Marami naman tayong nababalitaan na nasa itong si artista na ganito, kabit ni ganito. Pero sa atin lang yun. Pumapatol kay ganito. Sa atin lang yun. Ito kasi may picture. Ayun na nga. Siguro nagmamahalan. Tapos nabalita pa ng bilyonaryo. Baka naman nagmamahalan talaga naman, 'di ba? May asawa Tsaka, meron pa yan Hindi pa ba kinakasuhan ng bilyonaryo? Baka parang lahat ng chismis galing sa kanila baka naman pwede niyang team song na yung sana dalawa ang puso ko. Ganon Tsaka maraming kaso yun kasi unang adultery. Pwede ring concubinage, di ba? Kung binahay, pwede rin ganun. Tsaka nakakahiya kasi. Tsaka senador siya, di ba? Kapag pasok sa di ba kapag merong eleksyon, meron sila sinasabing yung violation of turpitude. Di ba isang kay, di ba? Yung moral turpitude. Pasok yun dapat din na nakakapag-file ng candidacy yun. Kasi nga, alam mo, dahil nga sa social media, masyadong talamak na yung kain sa isip ng mga tao. Pero parang normal na lang daw pero yun. Pero nakakainis kasi dito, syempre, yung ganyan, medyo masakit tingnan kasi una sa lahat,
Yung perang ginamit nga dito kay kay babae. Ang pangalan ni Angelica. Itago natin sa pangalang Angelica. Yung sinasabing kabit niya sangkot sa flood control. Hindi, ang sinasabi yung kapatid nung Angelica daw contractor. Contractor din. Yung kapatid nung Angelica. Siguro tinuruan na maging contractor para kumita nga naman. Para hindi masabi na nanggagaling sa kanya yung mga pera na kung ano meron yung babae. Kasi hindi lang naman si Angelica yun meron pa. Wag na tayo lumayo kay Heart. Kung tayo lumayo kay Heart. Kung titingnan ninyo, sino sa tingin nyo mas maraming pera? Si Heart o si Janeline Mercado? Siyempre si Heart. Si Heart, diba? Pero bakit si Janeline Mercado pasok sa top 10 na nagbabayad ng tax? Si Heart hindi. Nako baka naman pati yung... Hindi ba? Wala. Ni minsan. Ni minsan, hindi na pasok si Heart sa top 10 na nagbabayad ng tax sa Pilipinas. Pero yung pinoproject ni Heart, talagang... matindi, di ba? Grabe. Talagang siya, prinsesa, gano'n. Kaya pala wala siya nung linggo, nung nandun yung mga artista sa Luneta. Ay, baka daw hubaran daw siya Hindi ka nagbabayad ng tax. Baka daw, pala wala doon. natakot kasi baka daw hubaran. Kapag ganun, baka pumunta tayo doon, Ano kaya? Nagsisisi na kaya si Heart? Kasi sabi ng mga follower talaga ni Heart. Mayaman na yan si Heart Simula pa lang, 'di ba, may-ari daw sila ng Barrio Pesta, sabi. Sabi ko, magkaiba naman yung mayaman ka sa luxurious ka ngayon. Dati mayaman ka, totoo yun. Mayaman ka na, may pero pera hindi kayo. naman ganun yung hindi naman ganun ka project luxurious niya, 'di ba? Oo. Kasi panay siya flex ng sobrang mga luxury na ng mga gamit. Minsan pangit talaga nagpe-flex, Pangit talaga. Hindi mo alam pag next year or sa Mother Day, madadali. Bigay pa sa akin. Oy, teka muna, may aminin ako sa inyo, yung mga piniplex ko, hindi totoo yun, Puro mga fake yun, para baka sabihin nyo, Mga class A lang yun, mga class A. Yung mga super clone lang yun, gano'n, Mga clone ba? Ay, naku. Pero talaga, itong nakagawian na ng mga politiko, dapat na talaga mahinto ito. Kailangan mahinto na yan kasi aanihin na naman to. Maghihirap na ito yung susunod na generation Sila na naman yung tatamaan nito. Kagaya ngayon, yung mga naunang politiko may gawa nito, kaya ang hirap ng Pilipinas. So tayo ang tinatamaan. Kaya nga. Baka ang mangyari niya, magaya tayo sa... Ang dyan sangkay ako kasi ayokong tanongin din ako na magiging apo ko, kaya na magiging susunod na future na. Anong ginawa mo nung panahon mo? Wala, nagbunganga lang tayo. At paano ginawa tayo? Nagbunganga. Teka, balikan nga natin to. Bukod doon sa mistress, Nepo mistress. Eto nga, yung napapabalita, hindi naabutan ni Sangkay Ano ba yun? Yung Chrissy Crawford, kilala mo ba yun? Mistisa. Chrissy Crawford. Sino ba yan? Eto, yung napapabalita na meron daw isang mayor. papasang na mayor. Na panot, na matanda. Uy, sino yan? Mayor, na Walang matanda wig, na walang panot. wig, Walang wig, Hindi nagsuot. Sino yan? Kaya Ano meron dyan? kasi inaantay ko na sana maimbestigahan ni Magalong. Kaya lang parang iniwas-iwasan Nasa nag-resign kaya nga kaya nalungkot ako maiimbestigahan na sana, Pero alam mo, iwas na iwas sila Libayan na pag-usapan yan. Hindi tulad, di ba, nung isang salita lang natin, nandiyan na kagad sila. Nakabunga di ba? Si Libayan. Pag yan yung topic, ayaw. Ayaw nila yung maganon. Nababalita nga, eto rin flex ng flex kasi. Mag-isa na nasa ibang bansa, nasa Amerika. May silhouette din ba nung wala naman. Wala naman. Kasi baka kintab lang ang makita. Pero eto nga daw, isang mayor, sa bandang norte daw, na matanda na, panot, yung mayor. Baka si Vic, panort ba? Panort? Hindi panot talaga yun. Babae yung issue niya. Babae. Pero wala namang issue sa flood control.
Meron Nasabit tayo. Wala na. parang meron naman daw ibang proyekto nai-issue din. Yun. Kaya lang masarap pag-usapan dahil nga itong babae kawani din ng gobyerno, asik ng ng housing Uy. Yan Anong pangalan? Gracie Crawford ang pangalan daw. Nasa housing. Oo. I-research ko nga yan mamaya. Mistisa! Maganda. Uy. Makinis. Ano yung apelyido? Crawford. Foreigner ang apelyido Okay tapos naging asik ng housing Nako, mga kababayan ko. Naku, totoo ba yan? Kaya nga ang sinasabi natin, chismis, kailangan imbestigahan sana ni Magalong. Parang wala yatang interes Magaling siya Mayor. mag-imbestiga di ba? Oo, magaling mag-imbestiga. Yan yung sinasabi niya lagi Oo. Diba? Parang ayaw yata imbestigahan ni Mayor Magalong. Baka ayaw niya malaman kung sino yung mayor na matandang panot. Oo. Na ano daw, di umano, nung crazy. Yari na naman kayo kay Libayan na ito. Kaya nadadamay ito Wala namang ano ito Di mo lagi. Nagugulat na lang siya kung kasama ko dyan. Hindi ko alam yun Wala akong ibig sabihin Wala akong ibig sabihin. Basta ako yun lang yung nakarating na mga chismis sa atin. Yun naman chismis. Kaya nga di umano. Kung inimbestigahan sana. Di hindi totoo. Kung hindi totoo. Hindi totoo. Sino kaya ipapalit? By the way, sino ipapalit kaya kay Mayor Magalong? Wala pa Ano naman lang naman siya, advisor lang naman. Advisor lang, hindi naman kailangan Kumbaga sa salimpusa yung lang. ginawa kasi ni Magalong, advisor lang. Pero siya nagbida-bida, ako mag-iimbestiga. Iba yun Di ba siya yung inassign talaga mismo sa bilang investigador? Hindi. Advisor lang talaga siya. Okay. Tsaka nakakatawa, pag-usapan na naman ito kanina ni Insan, kasi ang nakakatawa dito, kung kailan nagbanggit si Yusek Claire na pag-aaralan yung appointment ni Magalong, inunahan niya na ng resignation. Kaya nga. Tsaka biruin mo tumanggap ng project, nagbigay ng project kay Diskaya ng tennis court, ng nagkakahalaga ng 100,000,000. Na ito palang dokumento, itong PICAB, itong lisensya ng nila Magalong, nila Diskaya, blacklist. Kita mo. So ngayon, issue ngayon kay Magalong yun. Dahil nga blacklist na itong lisensya o pick-up ng mga Diskaya, pinagbigyan pa rin. So anong ibig sabihin? Baka close sila. May issue pa nga siya sa may issue pa nga siya sa netting. 'Di ba? Na bakit daw hindi raw tinuturo yung mismong gumawa ng yung mismo rock netting. Yung rock netting. In-expose na ni Pacquiao yun 2020 pa lang At 2021. sinusugan pa ni Estrellanes. Oo. At dahil din galing kay Mayor Magalong yan, issue na yan. Kasi yan itong rock netting na to, ito yung papuntang Baguio mismo Yung pag pupunta kang Baguio, di ba, may netting sa gilid. Yan, yung mga wala bundok. dati yan talaga, wala dati yan Bigla na lang nagkaroon nga niyan, di ba? Para nga daw walang landslide, pero hanggang ngayon, landslide pa rin sa Cannon Road. At saka yung Marcos Highway, kita mo naman, baku-baku pa rin ang kalsada. Di pa rin naayos, At saka yung crowd ng Baguio City, hindi na rin nakakatamad ng pumunta. Dahil ang daming tao. Yun din yung ko dyan sa Baguio. Kaya tinatamad din ako pumunta dun. Kasi sobrang traffic. Kaya nga, ubos ang Lala oras talaga. mo. Dapat talaga doon may bitbit kang sasakyan talaga dapat papunta kang Baguio Kahit ka may sasakyan kay, ipit na ipit ka rin, boss. May ipit ka. Ipit na ipit ka. Talagang, Mas okay pa pag maglakad. pupunta ka dun, mas gugustuhin mong nasa labas ka ng city. Yung gitna, yung sa Kasi may pagka andun ka, palengke. ang hirap. Pero doon lang naman ang traffic gumalaw. talaga sa may bandang palengke na paikot doon Doon sa may Burnham Park. Yan. Yung nakapaikot dyan. Yung traffic Doon talaga. ngayon Dyan sa sikat Session Road. Nako. Doon yung sikat Oo. Nando doon lahat dito siguro, park mo na sa hotel mo at maglakad-lakad ka Yan yung na. dapat pagtuunan ng pansin ni Mayor Magalong, no? Kaya nga sabi ko nga Naayusin kanina, talaga.
doon sa interview nga ni Mayor Magalong, parang nanumbat pa nga na napapabayaan niya na raw yung Baguio. Nako. So, kasalanan pa pala natin. Kasalanan pa ng mga Pilipino kung bakit siya nagbida-bida at siningit yung sarili para maging advisor dyan sa ICI. Nako, ewan ko. Pwede naman yung tanggihan kung in the first place naman, di ba? Pwede naman ibigay na lang yung mga dokumentong hawak niya eh. Ito yung aking impormasyon dyan. Bahala na kayo. Mayor pa ako ng Baguio eh. Oo. Hindi, tsaka masisira talaga yung credibility ng ICI. Kasi yung usapan talaga dyan, non-partisan. Ayan na nga. Kaya nga hindi nga politician yung mga nakalagay dyan eh. Oo. Siya lang nag-iisang politician. Yun. Kahit pa advisor lang, yun title pa rin. Ang problema ng advisor nga lang, nangunguna sa investigasyon. Gusto siya yung maging leader-lideran. Parang nga nasasapawan niya si Vince minsan eh. Pero si Vince, no, sobrang galit ngayon. Iba na ngayon yung, Nangangayayat na nga. iba na yung ano niya ngayon eh. Talagang Nagmura na nga eh. pag pumunta sa media, wala nang ayos yung buhok. Kaya yung media na nag-ano sa kanya, nagre-request, sir, wag kang magre-resign ha. Baka mamaya sa sobrang laki ng problema na yan, biglang mag-resign. Mahirap talaga yung kanyang inaano ngayon. Nakaka-stress, ano? Dami niyang mga nadidiscover eh. Eh, Hindi na nga nagdadalawang isip pa na banggitin yung salitang nakaraang administrasyon. Teka muna yung minura niya na Ghost Project ng Diskaya. Doon nga yun sa Davao Occidental. Davao Occidental. Minura niya talaga eh. Sabi hindi ka ba na aawa sa mga tao rito? Wala ka ba talagang puso? Hindi mo kinakaawaan yung mga kababayan mo rito? Sabing gano'n, no? Isa pa lang yan, ha? Isa pa lang yan. Marami pa yan. Sabi, PI. PI ka. Ginanon no? Matindi si Ibi. Kailangan na sabi nga niya, wala akong pakialam kahit maubos yung mga district engineer na yan sa buong Pilipinas. Marami ngayon. Sisibak ng mga district engineer, pinagkakakasuhan. So, yan yung mabigat na Pero task pinaka-importante ngayon. kasi dito, kahit nasibakin mo yan, kung ganun pa rin yung sistema na mangyayari dyan. Matatatnan. Dapat talaga may magawa ng Senado dito tsaka Kongreso ng na batas eh. Teka muna. Si Binetes, di ba inaano niya ngayon, sinusulong yung pagtatanggal o pag-alis na, pagbasura nitong DPWH, gumawa na lang daw ng panibago. Nako, na bagong ahensya. No? Bagong ahensya. Paso yun, matrabaho. Matrabaho. Kaya nga lang, baka i-adapt lang din yung sistema. Kaya nga, bakit hindi na lang ba tanggalin lahat, linisin talaga yung ng problema tuluyan? kasi talaga yung hindi procurement yung insertion eh. Diyan sila nakakaproblema eh. Yung pagsaksak ng budget eh. Kasalanan din kasi nung mga yung politiko. NEP yung NEP talaga dapat dito yung NEP yung gagawa nun, yung mismong tao nandun, papasa sa Congress. Ang nangyayari, nakakakontsabahan. Papasok namin sa NEP, pasok mo sa GAA, kunin natin yung pera. Kaya nga mga kababayan, ang solution dito, parliamentary system. Ayusin na natin to. Hindi pa ba tayo nadadala sa problemang to? Kita nyo yung mga Europe, nagkakaproblema ba sila dahil dito? Dahil sa korupsyon na ganyan? Walang ganun silang klaseng kalalang problema sa korupsyon. Di ba dati sinusulong yan ni Digong? Ano nangyari? Kaya nga kayo sumuporta nun kay Nung si Digong dahil BBM dyan yung gumawa, ayaw niya na. Nung si BBM na, yun nga ang problema eh. Sabi ko nga sa mga tropa kong mga DDS na nagsusulong din yan, sabi ko, bakit ganun? Nung si Tatay Digong nagsusulong ng reforma, ayos sa kanila. Pero nung si BBM na, bakit parang ayaw ni Tatay Digong? At sabi pa niya, wala namang problema sa konstitusyon natin. Balikan natin yung mga statement, di ba? Siya mismo ang nagsasabi. Sinusulong niya federalismo noon. Federalism at saka parliamentary system. Dalawa kasi yun eh. Federal parliamentary system. Yun talaga yun. Alam nyo guys, yan talaga yung solution. Walang iba. Bakit hindi nagawa? Bakit hindi tinuloy? Bakit hindi tinuloy? Alam nyo naman, di ba? Nagkaroon ng maisog. Di ba? Kinontra ng mga DDS. Kinontra nila. Dali, isa sa tinamaan nun, si Robin Padilla. Kasi isa rin siya sa nagsusulong ng constitutional reform eh. Di ba? Ng charter change. Ay, pumalag ba? Wala. Kasi nga tutay. Di ba? Tutay. Kung ano nalang sabihin ni Digong, yun na lang naman Pero, yung sinusunod nila eh. Wala talagang ibang solusyon yan. Kahit anong gawin natin, ang sistema ang problema.
at masusolusyonan lang ang sistema kung aayusin natin talaga yung sistema. Magkaroon tayo ng charter change. Pagdating sa ekonomiya, pagdating sa sistema ng politika. Alam nyo, sa parliamentary system, less yung nakawan. Kasi may nakabantay. May shadow. Diba? Yun yung kinaibahan dito sa presidential system. Wala na, kampihan ng kampihan lang yan. Pwede nang ipang-debate si Sangkay kay Guangson. Ano? Kasi hinahamon niya si Sandro Marcos nung mapahiya no? Napahiya pagdating dyan, ang ipapambato ko dyan, si Urayon. Meron tayong bala, no? Meron tayong bala dyan, si Urayon. Palag-palag yun sa debate kung debate lang. Kasi itong si Guangson, nabara ni Sandro dahil sa sinasabi nga na wala daw boboto, mukhang hindi yata nabasa ni Guangson yung constitution na hindi pa makakatakbo si Sandro ng 2028. Ay, engot. Medyo mahina rin talaga. Siguro nakaligtaan o ulyanin na rin si Guangson. Ngayon, hinahamon o magdebate na lang daw sila sa laman ng constitution. Yun ang banat ni dahil nga napahiya Teka muna. Napahiya ka na, doon na lang tayo sa napahiya ka. I-rebat na lang dapat niya kung anong sinabi ni Sandro. Yun. Diba? Kasi total, siya naman nag-umpisa doon layo yung hakahakan niya na baka tatakbo sa ganito. I-rebat niya dapat doon, hindi yung anak ng to. Layo na sagot. Papatol ba sa'yo yung bata? At saka hindi daw napatol sa matanda yung kahit si Sandro. ako hamunin, hindi talaga ako papatol. Naman. Respeto na lang. Oo. Diba? Tsaka kahit na medyo buwang-buwang yun, may alam sa konstitusyon. Oo. May alam sa konstitusyon talaga yun si Guanson. Kahit pulpul pa yung konstitusyon natin, kayang-kaya kang paikutin doon. Kasi nga maalam yun. Pero teka Diba? muna, lagpas na tayo sa oras. Nako. Lagpas na ba? Oo, meron na tayong Hindi, hanggang alas 8 tayo. Ay, naku, teka muna. Magbabayad tayo. Magbabayad tayo sa sa Radio Pilipinas, So, huling salita na, Takero. Ayan. So, binabati ko pala syempre, yung mga kapatid ko, yung nanay at tatay ko na nasa Aklan ngayon. So, condolence nga pala sa relatives namin. Oy, Kasi, condolence. sa kidney failure ngayon yung chewing ko, no. Yun, sa asawa at sa mga anak ko. Yan. So, salamat, thank you. Tsaka sa mga viewers po natin, salamat sa inyo. O naman, mga kababayan, wag po natin kaligtaan na ipagdasal ang ating bansa. No, ipagdasal po natin ang presidente natin, lahat ng mga leader, kasi sa lahat ng mga nangyayari ngayon, mas kailangan po talaga ng puspusang pananalangin para po sa ating bayan. Hindi po biro ang kinakaharap ngayon ng bansa natin. So, all we have to do is to pray for our country, to pray for our president, guys. Most especially kasi si BBM, tao lang din po yan, kahit presidente yan. Pwedeng bumigay yan. At kapag bumigay yan, kapag ibang namuno dyan, iyari na naman po tayo. So, pray for our president, pray for our country. Tama. So, yun, mga kababayan, manatili lang po tayo na sumuporta sa ating gobyerno dahil yan naman yung mandato natin bilang masunuring mamayang Pilipino. At syempre, ang nais lang naman ng Pangulo ay masolusyonan itong napakabigat na problema nating korupsyon. So muli, mga kababayan, kita-kita pa tayo sa susunod na Sabado. Yun. Maraming salamat po! Thank you! Thank you. Our beloved Boss Mike.